Ayan naman kasi, inaprubahan kasi itong AKAP na hindi talaga malinaw kung ano talaga at paano i-implement ng husto to. Ngayon may hearing ang Senado dito sa AKAP at inimbitahan to nila si Carpio at ang nanguna dito na senador ay itong si Senadora Amy Marcos. Nakita niya talaga na parang hindi talaga maganda dito ang pagka-implement sa AKAP. Kasi di kasi sigurado kasi ini-implement to, pinasa to sa mga departamento sa DOLE, sa NEDA at saka ito sa sa DSWD. So ito yun ngayon, nagiging walang katapusan tong questionable nitong AKAP kasi nga ini-insert lang tong ilang bilyon to, 35 billion. Tama ba? 35 billion ang ini-insert nito na para daw to sa ano nga, sa makailang beses ko na ito na i-vlog parang nga daw to sa minimum wage or below minimum wage. Kaya inimbitahan to nila si Carpio dito sa dito sa hearing ngayon. At nakikita talaga hindi niya na ito maganda. Kaya itong si Anjo Benavides ba to, yung USIC sa DOLE, nagpalusot pa. Mayroon pa siyang dito. Kasi makikinabang sila dyan ngayon, ang nakikita ko dito is parang lipad sa hangin talaga to kung paano i-implement. Kasi ngayon, wala to silang konkreto kung paano i-implement. Ngayon, dumating na sa punto nga ang CBCP, itong si Virgilio, yung cardinal ng Caloocan, nanghimasok na dito. Nakahiya-hiya ang budget, kahiya-hiya ang ginagawa nito ngayon sa gobyerno na to dahil mayroon nga nakalaan sa ganyan mga tulong-tulong pero hindi dapat ganun ang niyan. Hindi na nagustuhan niya paano ang proseso. Kaya nga naman, kasi itong mga congressman kasi dito sa AKAP, atat na atat sila dyan. Di lang mga congressman, pati senador. Ito si Amy Marcos yata, di ko alam kung nakikinabang ba to dyan. Alam naman natin to sobra tong kaplastikan. Di ko alam kung nakikinabang to sa AKAP o hindi siya nakikinabang dahil sobra niya tong hinaharang talaga ang AKAP. Kaya itong video na mapanood nyo, tingnan nyo kung anong reaction nyo dito. Basta ako reaction ko ito, hindi ako sang-ayon dito sa AKAP. At ito yung reaction ng CBCP. Itong si Bishop Cardinal David na may sinabi sa hindi maganda na tungkol ito sa AKAP. Pasok ko yung video, paki-subscribe po at paki-like ang video. Walang listahan ng minimum wage earner ngayon. At ito ang target ng AKAP, ngunit hindi maliwanag kung sino sila. Wala kayong pangalan. Pero ang pagkakaalam ko po, meron pong proseso kung paano malalaman kung sino-sino po pero sila. Siguro po tutuklasin pa, mag-a-apply pa, i-a-approve pa. Pero sa ngayon, malabo pa kasi walang pangalan Git ng DSWD, ang pagkakaiba ngayong taon, mailalabas sila mga pangalan kada buwan ng mga tatanggap ng AKAP sa bawat probinsya. Pero sabi ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na inimbitahan din sa pagdinig, hindi lang pangalan ang dapat ilabas sa mga benepisyaryo ng AKAP. DSWD should upload in its website the list of beneficiaries under AKAP and opposite the name will be the amount actually received. And a third column, the person who recommended the beneficiary. If it turns out that the only members of Congress recommended, then that will violate the prohibition that the congressman can only appropriate but cannot implement because the implementation belongs to the executive branch. Sasabihin daw ng DSWD sa kanilang pamunuan ang mungkahi ni Carpio. Sabi naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na kinatawa ng mga LGU sa pagdinig. May mga nakuha rin daw siyang impormasyon na bawas na ang nakukuhang ayuda ng benepisyaryo. Another source of corruption is itong funds na ganito, ma'am, na nasa discretion nila. According sa ibang mga mayors, nagugulat sila na ang pinirmahan ng mga beneficiaries blank. Kasi sa dami, mapipirma na lang. Only to find out na ang naibigay sa kanila 3,000, mababalitaan na lang nila 5,000 pala nilagan. Wala naging tugon dito ang mga ahensya ng pamahalaan na dumalo sa pagdinig pero hinihinga namin sila ng reaksyon. Sa pastoral letter ng CBCP na inilabas ng kanilang Pangulo na si Pablo Virgilio Cardinal David,
obispo ng Caloocan. Pinuna ang anilay kahiya-hiyang maling paggamit ng pondo ng publiko at ang anilay kaduda-dudang pagsingit, pagbawas at pag-aayos ng national budget at ang mga programa kontra kahirapan na nagtataguyod umano sa kultura ng patronage at pamamalimos ay tunay na nakakabahala. Tugon ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang dapat tandaan ay direktang navito ng Pangulo ang pinakamalaking appropriation sa kasaysayan. May mga istriktong kondisyon daw ang paglalabas ng budget para matiyak ang prioridad at proteksyon sa partisan interest. Ayan, pati simbahan ang CBCP na ano na dito, nagkakita na siya hindi talaga maganda ang pangalawa na to ni Cardinal David na mayroon siyang hindi maganda talaga nakikita sa gobyerno ngayon. Na ito yung nakikita niya na parang namamalimos ang mga tao sa ginagawa nitong pagtulong nitong sa AKAP. Hindi naman natin masisisi ang Katoliko na ganun ang pananaw rin nila. Lalo sa mga leader din sa Katoliko kasi nakikita naman talaga natin na hindi talaga maganda ang ngayon sa gobyerno. Puro ayuda. Walang nakikita ang gobyerno sa mga taong naghihirap ngayon, ayuda. Ano pang makukuha sa ayuda? Na isang araw lang yan o isang oras, 2 oras, tapos ang 5,000 ninyo. Di man lang iniisip ng gobyernong ito na ang ayuda hindi talaga hindi ito habang buhay ang solusyon ang ayuda. Ang nito dapat trabaho dapat. Kasi ano bang maano sa ayuda? Ngayon, ayudahan ka ngayon. Maya-maya, konti wala ka ng pera. Mag-isip ka na naman. Anong gagawin mo dyan kung wala kang pera makuha? Magnakaw na naman. Mang-hold up ka. Grabe na nga sa atin ngayon ng mga ganyang krimen. Tapos ngayon, batikusin natin ang Katoliko. Ang Katoliko, nakikita lang naman nila yan. Na ang ganyang ngayon kasi, ganun ang practice ngayon sa gobyernong ito na puro ayuda. Mauubos ang pera sa gobyerno imbis na dapat ipasa sa iba na napaka-importante. Tinuturuan nga natin ang mga Pilipinong tamad. Yan ang problema din sa mga tao ngayon sa Pilipinas kasi sa mga ayuda. Umaasa sa ayuda. Nasanay sila noon sa pandemic na mayroong ayuda ang gobyerno sa kanila. Ngayon kasi, itong gobyerno ngayon, iniba nila yung estilo. Ginawa nila itong puhunan para sila ibubuto sa mga tao. Mantakin ba natin, imagine niyo itong AKAP, wala to sa kanilang proposal budget, sa national budget. Wala to. So pagdating na sa Kongreso, siningit na lang to hanggat sa BICAM. Isa to sa pinaka-controversial nga. Isa rin to sa inaayawan ko talaga to kasi ang mga Pilipino to, may trabaho ka na nga, tapos ang namimihasa ang mga tao sa puro ayuda. Para bang ikaw, halimbawa, nag-a-abroad ka, lahat ng pamilya mo doon, ilagay lang natin na example lang, umaasa sa'yo na ikaw kumakayod sa ibang bansa, tapos akala nila malaking kita ang nasa ibang bansa. Tapos ang mga tao doon sa Pilipinas, nag-antay na lang, ganun na lang yung kamay para sa monthly na ibibigay sa'yo. Kasalanan mo rin yun. Although, kasalanan ko rin yun, nasanayan ko yung mga tao na to, na bigyan ko ng bigyan, tapos, pag wala ka na maibigay, sira ako. Ganun yun eh. Pag wala na maibigay ang gobyerno, sira ang gobyerno. Kasi wala nang pera eh. Galit ang mga tao. Ngayon, magagalit ang mga tao kasi ang Katoliko sumasawsaw dito. Natural. Kasi tinuturuan nga ng katamaran naman. Nakakahiya nga, sabi niya. Kahindik-hindik nakakahiya to. Ginagawa ngayon. Dipinsa naman to si itong si Bersamin. Isa to sa kasaysayan ngayon na pinakamalaking binito ng presidente. Kasama ba ang AKAP ang binito nitong presidente nito? Natural si Bersamin. Idipinsan niya tong presidente niya kasi siya ang executive secretary eh. Idipinsahan talaga niya yan. Pero Bersamin, wag naman lukuhin ang buong Pilipino. Kasi nakikita na namin kung ano talaga ang gobyerno ngayon. Kung talagang nagvivito ang presidente, dapat sinama tong sa AKAP. Ngayon nga, ayun, nakikita naman natin
kung saan ano talaga ang AKAP. Mayroon pang mga sinasabi doon na sa mga local government. Dapat matatanggap nila 5,000. Yun pala, pipirma ka, blanco para para maano nila. Hindi mo alam matanggap. Yun pala, 5,000. Pumirma ka sa blanco eh. Ayun na, si Magalong, andun si Carpio. Ano niyan? Di nga talaga konkreto itong AKAP, kaya itong CBCP ngayon, yung cardinal, sumasawsaw na sa isyu nito dahil laganap na ang korupsyon. Nakakahiya na tayo.